Abay, maaga pa ito, smile na 'tong si nanay, kararating niya lang kasi yan guys, galing magsimba. Maaga ngang gumising at nagpaalam sa akin. At may pasulya pa sa salamin, kuminis nga daw yung kanyang mukha. Pagdating niya nga, isinalubong kaagad siya ng kanyang alaga at hindi niya talaga yan makakalimutan. Kahit na may pagkain pa yan dito ang yayam, bumibili talaga yan si nanay ng pailan-ilan na pampasalubong dito sa bata. Tuwan-tuwa naman itong isa dahil ibang pagkain yung kanyang matitikman. Pero sa totoo lang, hindi yan siya nagugutuman dito. Tingnan niyo nga kung kumain. Akala mo naman, may edad na kung kumain, ang laki-laki magsubo. Paalis din pala ako ngayon, pupunta ako sa labasan para bumili or mamili na rin ng aming lulutuin sa maghapon. May pasok na naman pala ngayon guys, kaya ayan, ire-ready ko lang si nanay. Bibili ko lang rin siya ng pansit. Nakita ko nga rin pala ito yung kapitbahay na nanghihingi ng papaya. Siguro itinola yung kanilang ulam. Bago nga pala dumating si nanay, nakapaglinis na ako dito sa bahay. Yung kalat kahapon guys, bago ko lang nilinis at yan, nilabas ko na nga lahat para pagka dadating mamaya yung mga magtatrabaho, maayos na. Nagdiretso na kaagad ako sa labasan at yan, may nakita pa tayong isda na medyo pwedeng pang sigang, kaya yan na yung binili ko. Hindi na ako pumasok doon sa loob ng talipapa at baka matagalan pa tayo, masyadong mainit guys. Hindi na rin ako nagtagal, yan lang din yung binili ko dito dahil nakapagpamili na rin ako ng iba kanina. Inuna ko kasi yun kaysa sa isda. At ito nga, pagdating ko guys, isinalubong na rin ako ni nanay at siya na yung nag-ayos ng aking mga pinamili. Yan po yung aming konsumo for the whole week. Pero pagka kinulang, minsan bumibili rin ako ng pailan-ilan. Yan, binilan ko na rin dyan si nanay ng pansit na kanyang pangluto para mamaya. Bumili na rin ako guys ng para sa kanilang pang merienda. At syempre, pagka umuwi tayo, di ba? Minsan gutom tayo na kahit na kumain tayo sa opisina. Pag-uwi natin dito sa bahay, ginugutom pa rin tayo. Abay, talaga naman. Akala mo naman, napakabigat ng ginawa. Pero yun lang pala, imupo lang sa opisina. Natatawa naman ako dun guys, pero yun ang madalas na nangyayari. Madalas, nakakala mo kung masta tayo pagdating sa bahay, pagod na pagod. Pero totoo naman din, minsan napapagod rin tayo, napapagod ang utak. Ito nga guys, pagkatapos nga yan ni nanay na ilabas yung kanyang mga lulutuin, pakakainin muna namin yung aming little boy ng kanin. Hindi pwedeng hindi kakain ng kanin kahit na maraming nakain para masanay po siya. At isa pa, hindi na nga po kasi yan siya umiinom ng gatas. Ewan ba, siya na lang mismo nagkusa na huminto sa pag-inom ng gatas. Hinayaan ko na lang din, binawi ko na lang guys sa pagkain. It's our last animal cute. That's what it is. Oh, wait, peekaboo. Oh, I can see it. Peekaboo. Pika. Dito. Pika. Ayaw niya ilagay na Oh my God. E-I-E-I-O. And on the front we had a... Galing po yan siya sa kwarto at pinanguha na naman niya yung mga coins natin doon na nakalagay sa lamesa. At ang gagawin niya sana yan dyan, ilalagay niya doon sa cabinet. Ilulusot na naman niya doon at ginagawa niyang alkansya. Yun nga, nilaro muna siya ni nanay habang nagpapahinga at tamang relax muna tayo bago tayo magluto dyan. Itong si nanay guys, alam niyo ba kung anong nararamdaman niya? Sumasakit po yung kanyang ngipin at hindi naman po pwedeng magpabunot agad. Kaya tingnan niyo, lungkot na lungkot, magbe-birthday. Birthday girl. Ganyan, malungkot. Hindi pwedeng pabunutan dahil nga masakit at namamaga pa. Yan, tamang inom-inom na lang siya ng gamot guys. Sabi niya nga parang hindi naman natatanggal. Tapos yung masakit na nga ang ngipin mo, may kakalong pa sa yung parang isang sakong bigas, isang batang napakabigat. Naku po.